Isang magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, anumang oras dumating ang aking video sa inyong mga tahanan. At naway kayo nasa mabuting kalagayan sa awat tulong ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon ay pagpapatuloy natin ang pagbasa ng Biblia bilang 26 sa aking video channel. Ito ay magsisimula sa bilang kapitulo 22 hanggang bilang kapitulo 24. Ang asno ay nagsalita kay Balaam, isang propetang hindi Israelita. Bilang kapitulo 22. At ang mga anak ni Israel ay naglagbay at humantong sa mga kapatagan ng Moab sa dakoro ng Jordan na nasa tapat ng Jericho. At nakita ni Balak na anak ni Zippor ang lahat ng ginawa ng Israel sa mga Amoreo. At ang Moab ay natakot na mainam sa bayan, sapagkat sila'y marami at ang Moab ay nagulumihanan dahil sa mga anak ni Israel. At sinabi ng Moab sa mga matanda sa Madian, ngayon ay hihimuran ng karamihang ito yaong lahat na nasa palibot natin, gaya ng baka na humihimod sa damo sa parang. At si Balak na anak ni Zippor ay hari sa Moab ng panahon yaon. At siya'y nag-utos ng mga sugo kay Balaam na anak ni Beor hanggang sa Petor na nasa tabi ng ilog hanggang sa lupain ng mga anak ng kanyang bayan upang tawagin siya na sabihin, narito may isang bayan na lumabas mula sa Ehipto. Narito, kanilang tinatakpan ang ibabaw ng lupa at sila'y nangakatayo laban sa akin. Parito ka ngayon, sinasamo ko sa iyo na sumpahin mo sa akin ang bayang ito sapagkat sila'y totoong makapangyarihan kaysa sa akin. Marahil ako'y mananaig na aming masasaktan sila at aking silang mapalalayas sa lupain sapagkat talastas ko na ang iyong pinagpapala ay mapalad at ang iyong sinusumpa ay mapapasama. At ang mga matanda sa Moab at ang mga matanda sa Madian ay nagsiparon na dala sa kanyang kamay ang mga gantimpala sa panghuhula at sila'y dumating kay Balaam at sinalita nila sa kanya ang mga salita ni Balak. At kanyang sinabi sa kanila, dito na kayo tumuloy ngayong gabi at bibigyan ko kayo ng kasagutan kung ano ang sasalitain ng Panginoon sa akin. At ang mga prinsipe sa Moab ay tumuloy na kasama ni Balaam. At ang Diyos ay naparoon kay Balaam at nagsabi, sinong mga tao ito kasama mo? At sinabi ni Balaam sa Diyos, si Balak na anak ni Zippor, hari sa Moab, ay nagpasugo sa akin na sinasabi, narito, ang bayan na lumabas sa Ehipto ay tumatakip sa ibabaw ng lupa. Ngayon, parito ka, sumpahin mo sila sa akin, marahil ako'y makababaka sa kanila at sila'y aking mapalalayas. At sinabi ng Diyos kay Balaam, huwag kang paroroong kasama nila, huwag mong susumpain ang bayan sapagkat sila'y pinagpala. At si Balaam ay bumangon na kinaumagahan at sinabi sa mga prinsipe ni Balak, yumaon kayo sa inyong lupain sapagkat ipinagkait ng Panginoon ang pahintulot
na ako'y pumaroong kasama ninyo. At ang mga prinsipe sa Moab ay bumangon at sila'y naparoon kay Balak at nagsabi, si Balaam ay tumangging pumarito na kasama namin. At si Balak ay nagsugo mula ng marami at si Balak ay nagsugong muli ng marami pang prinsipe at lalong mga mahal kaysa kanila. At sila'y naparoon kay Balaam at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ni Balak na anak ni Zippor, sinasamo ko sa iyo na ang anumang bagay huwag mong tulutan na makaabala sa iyo sa pagparito mo sa akin. Sapagkat ikaw ay aking papupurihan ng mga dakilang karangalan at anumang sabihin mo sa akin ay gagawin ko. Parito ka nga, sinasamo ko sa iyo na sumpahin mo sa akin ang bayang ito. At si Balaam ay sumagot at nagsabi sa mga lingkod ni Balak, kahit ibigay sa akin ni Balak ang kanyang bahay na puno ng pilak at ginto, ay hindi ko masasalangsang ang salita ng Panginoon kong Diyos na ako'y gumawa ng kulang o higit. Ngayon nga, sinasamo ko sa iyo na tumuloy rin kayo rito ngayong gabi upang aking maalaman kung ano ang sasalitain ng Panginoon sa akin. At ang Diyos ay naparoon kay Balaam ng kinagabihan at nagsabi sa kanya, kung ang mga taong iyan ay nagsiparito upang tawagin ka at bumangon ka, sumama ka sa kanila. Ngunit ang salita lamang ng akin sasalitain sa iyo ay siya mong gagawin. At si Balaam ay bumangon ng kinaumagahan at siniyahan ang kanyang asno at sumama sa mga prinsipe sa Moab. At ang galit ng Diyos ay nagningas sapagkat siya ay naparoon at ang anghel ng Panginoon ay lumagay sa daan na pinakakalaban niya. Siya nga'y nakasakay sa kanyang asno at kanyang dalawang alipin ay kasama niya. At nakita ng asno ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa daan, na hawak ang kanyang bunot na tabak, at ang asno ay lumiko sa daan at napasaparang at pinalo ni Balaam ang asno upang ibalik siya sa daan. Nang magkagayoy, tumayo ang anghel ng Panginoon sa isang makipot na daan sa pagitan ng mga ubasan ng isang bakod ay sumasadako rito at ang isang bakod ay sumasadakong yaon. At nakita ng asno ang anghel ng Panginoon at siya ay inipit sa bakod at naipit ang paa ni Balaam sa bakod at kanyang pinalo uli ang asno. At ang anghel ng Panginoon ay nagpauna uli at tumayo sa isang makipot na dako na walang daan lilikuan kahit sa kanan ni sa kaliwa. At nakita ng asno ang anghel ng Panginoon at siya'y nalugmok sa ilalim ni Balaam. At ang galit ni Balaam ay nagningas at kanyang pinalo ang asno ng kanyang tungkod. At ibinuka ng Panginoon ang bibig ng asno at nagsabi kay Balaam, anong ginawa ko sa iyo na ako'y pinalo mo nitong makaitlo? At sinabi ni Balaam sa asno, sapagkat tinuya mo ako, mayroon sana ako sa aking kamay na isang tabak, pinatay disin kita ngayon. At sinabi ng asno kay Balaam, di ba ako'y iyong asno na iyong sinakyan sa buong buhay mo hanggang sa araw na ito? At gumawa ba kaya
ako ng kailanman ng ganito sa iyo? At kanyang sinabi, hindi. Nang magkagayay, idinilat ng Panginoon ang mga mata ni Balaam at kanyang nakita ang anghel ng Panginoon na nakatayo sa daan na hawak ang kanyang bunot na tabak at kanyang iniyukod ang kanyang ulo at nagpatirpa. At sinabi na sa kanya ng anghel ng Panginoon, bakit mo pinalo ang iyong asno nitong makaitlo? Narito, ako'y naparito na pinakakalaban sapagkat ang iyong lakad ay masama sa harap ko. At nakita ako ng asno at lumiko sa harap ko nitong makaitlo. Ngunit siya'y lumihis sa harap ko ay tunay na ngayon ay napatay kita at nailigtas ang kanyang buhay. At sinabi ni Balaam sa anghel ng Panginoon, ako'y nagkasala sapagkat hindi ko na lamang ikaw ay nakatayo sa daan laban sa akin. Ngayon nga, kung inaakala mong masama, ay babalik ako uli. At sinabi ng anghel ng Panginoon kay Balaam, sumama ka sa mga tao, ngunit ang salita lamang ng aking sasalitain sa iyo, ang siyang sasalitain mo. Sa gayon ay sumama si Balaam sa mga prinsipe ni Balak. At nang mabalitaan ni Balak na si Balaam ay dumarating, ay lumabas upang kanyang salubungin siya sa bayan ng Moab, na nasa hangganan ng Arnon na siyang katapusang bahagi ng hangganan. At sinabi ni Balak kay Balaam, di ba ikaw ay aking pinaparoon ng dali-dali upang tawagin ka? Bakit nga hindi ka naparito sa akin? Di ba tunay na mapupurihan kita? At sinabi ni Balaam kay Balak, narito ako'y naparito sa iyo, mayroon ba ako ngayong anumang kapangyarihan na makapagsalita ng anumang bagay? Ang salitang ilagay ng Diyos sa aking bibig, yaon ang aking sasalitain. At si Balaam ay sumama kay Balak at sila'y naparoon sa Siriat Lusot. At naghain si Balak ng mga baka at mga tupa at pinadala kay Balaam at sa mga prinsipe na kasama niya. At nangyari na kinaumagahan na isinama ni Balak si Balaam at isinampas siya sa matataas na dako ni Baal at kanyang nakita mula roon ang katapus-tapusang bahagi ng bayan. At sinabi ni Balaam kay Balak, ipagtayo mo ako rito ng 7 dambana at ipaghanda mo ako rito ng 7 toro at ng 7 tupang lalaki. At ginawa ni Balak gaya ng sinalita ni Balaam at si Balak at si Balaam ay naghandog sa bawat dambana ng 1 toro at ng 1 tupang lalaki. At sinabi ni Balaam kay Balak, tumayo ka sa tabi ng iyong handog na susunugin at ako'y yayaon. Marahil ang Panginoon ay paparito na sasalubungin ako at anumang bagay na kanyang ipakita sa akin ay aking sasaysayin sa iyo. At siya'y naparoon sa isang dakong mataas na walang tanim. At sinalubong ng Diyos si Balaam at sinabi niya sa kanya, aking inihanda ang 7 dambana at aking inihandog ang 1 toro at ang 1 tupang lalaki sa bawat dambana. At nilagyan ng Panginoon ng salita ang bibig ni Balaam at sinabi, bumalik ka kay Balak at ganito ang iyong sasalitain. At siya'y bumalik sa kanya at narito siya'y nakatayo sa tabi ng kanyang handog na susunugin. Siya at ang lahat ng mga prinsipe ng Moab. At kanyang ibinadya ang kanyang talinghaga at sinabi, mula sa Aram ay dinala ako rito ni Balak. Niyang hari sa Moab na mula sa mga bundok ng silanganan. Parito ka, sumpahin mo sa akin ang
Jacob, at parito ka, laitin mo ang Israel. Paanong aking susumpain ang hindi sinumpa ng Diyos at paanong aking lalaitin ang hindi nilait ng Panginoon? Sapagkat mula sa taluktok ng mga bato ay aking nakikita siya at mula sa mga burol ay akin siyang natatanawan. Narito siya ay isang bayang tatahang mag-isa at hindi ibinibilang sa gitna ng mga bansa. Sinong makakabilang ng alabok ng Jacob o ng bilang ng ikaapat na bahagi ng Israel? Mamatay nawa ako ng kamatayan ng matuwid at ang aking wakas ay magiging gaya nawa ng kanya. At sinabi ni Balak kay Balaam, anong ginawa mo sa akin? Pinagsama kita upang sumpahin mo ang aking mga kaaway. At narito iyong pinagpala silang totoo. At sila'y sumagot at nagsabi, hindi ba nararapat na aking pag-ingatan salita niya ang isinasabibig ko ng Panginoon? At sinabi sa kanya ni Balak, sinasamo ko sa iyo na sumama ka sa akin sa ibang dako na iyong pagkakakitaan sa kanila. At ang iyo lamang makikita ay ang kahuli-hulihang bahagi nila at hindi mo makikita sila lahat. At sumpahin mo sila sa akin mula roon. At dinala niya siya sa parang ng Sopim, sa taluktok ng Pisga, at nagtayo roon ng 7 dambana at naghandog ng isang toro at ng isang tupang lalaki sa bawat dambana. At kanya sinabi kay Balak, tumayo ka rito sa tabi ng iyong handog na susunugin, samantalang aking sinasalubong ang Panginoon doon. At sinalubong ng Panginoon si Balaam at pinapagsalita siya ng salita sa kanyang bibig. At sinabi, bumalik ka kay Balak at ganito ang iyong sasalitain. At siya ay naparoon sa kanya at narito siya ay nakatayo sa tabi ng kanyang handog na susunugin. At ang mga prinsipe sa Moab na kasama niya at sinabi sa kanya ni Balak, anong sinalita ng Panginoon? At kanyang ibinadya ang kanyang talinghaga at sinabi, tumindig ka Balak at iyong dinggin. Makinig ka sa akin, ikaw ay anak ni Sipor. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin o sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Narito, ako'y tumanggap ng utos na magpala at kanyang pinagpala at hindi ko na mababago. Wala siyang nakitang kasamaan sa Jacob, ni wala siyang nakitang kasamaan sa Israel. Ang Panginoon niyang Diyos ay sumasa kanya at ang sigaw ng hari ay nasa gitna nila. Diyos ang naglabas sa kanila sa Ehipto, siya ay may lakas na gaya ng mabangis na toro. Tunay na walang engkanto laban sa Jacob, na panghuhula laban sa Israel. Ngayon sasabihin tungkol sa Jacob at sa Israel, anong ginawa ng Diyos? Narito, ang bayan ay tumitindig na parang isang leong babae at parang isang leong nagpakataas. Siya ay hindi mahiga hanggang makakain ng huli at makainom ng dugo ng napatay. At sinabi ni Balak kay Balaam, huwag mo silang pakasumpain ni pakapagpalain. Ngunit si Balaam ay sumagot at nagsabi kay Balak, di ba sinaysay ko sa iyo na sinasabi, yaong lahat ng sinasalita ng Panginoon ay siya kung nararapat gawin. At sinabi ni Balak kay Balaam, halika ngayon, ipagsama kita sa ibang dako marahil ay kalulugdan ng Diyos na iyong sumpain sila sa akin mula roon. At pinagsama ni Balak si Balaam sa taluktok ng Peor
na nakatungo sa ilang. At sinabi ni Balaam kay Balak, "Ipagtayo mo ako rito ng 7 dambana at ipaghanda mo ako rito ng 7 toro at ng 7 tupang lalaki." At ginawa ni Balak gaya ng sinabi ni Balaam at naghandog ng 1 toro at ng 1 tupang lalaki sa bawat dambana. Bilang Kapitulo 24. At nang makita ni Balaam na kinalugdan ng Panginoon na pagpalain ng Israel ay hindi na paroon na gaya ng una na kumita ng pamahiin, kundi kanyang tinitig ang kanyang mukha sa dakong ilang. At itinaas ni Balaam ang kanyang mga mata at kanyang nakitang Israel na tumatahan ayon sa kanyang mga lipi at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa kanya. At nang ibinadya ang kanyang talinghaga at sinabi ni si Balaam na anak ni Beor ay nagsabi, at ang lalaking napikit ng mga mata ay nagsabi, siya ay nagsabi na nakarinig ng masalita ng Diyos, na nakakita ng pangitain ng makapangyarihan sa lahat na nalulugmok at nakadilat ang kanyang mga mata. Pagkaiinam ng iyong mga tolda, o Jacob, ang iyong mga tabernakulo, o Israel. Gaya ng mga libis na nalalatag, gaya ng mga halaman sa tabi ng ilog, gaya ng linaloes na itinanim ng Panginoon, gaya ng mga puno ng cedro sa siping ng tubig. Tubig ay aagos mula sa kanyang pang-igip at ang kanyang binhi ay matatatag sa maraming tubig at ang kanyang hari ay tataas ng higit kay Agag at ang kanyang kaharian ay mababantog. Diyos ang naglalabas sa kanya sa Ehipto, may lakas na gaya ng mabangis na toro. Kanyang lalamunin ang mga bansa ng kanyang mga kaaway at kanyang pagwawaray-warayin ang kanilang mga buto at paglalagpasan sila sa kanyang mga pana. Siya'y yumuko, siya'y lumugmok na parang leon, at parang isang leong babae, sinong gigising sa kanya? Pagpalain nawa yung lahat ng nagpapala sa iyo at sumpain yung lahat ng sumusumpa sa iyo. At ang galit ni Balak ay nagningas laban kay Balaam at pinaghampas niya ang kanyang mga kamay at sinabi ni Balak kay Balaam, tinawag kita upang iyon sumpain ng aking mga kaaway. At narito iyong binasbasan, totoo sila nitong makaitlo. Ngayon nga ay tumakas ka sa iyong sariling dako, aking inisip na itaas kita sa dakilang karangalan, ngunit narito, pinigil ka ng Panginoon sa karangalan. At sinabi ni Balaam kay Balak, di ba sinalita ko rin sa iyo, mga sugo na iyong isinugo sa akin na sinasabi, kahit ibigay sa akin ni Balak ang kanyang bahay ay napuno ng pilak at ginto, ay hindi ko masasalangsang ang salita ng Panginoon na gumawa ako ng mabuti o masama sa akin sariling akala. Kung ano nga ang salitain ng Panginoon ay siya kong sasalitain. At ngayon, narito ako'y paroroon sa aking bayan, parito ka nga, at aking ipahayag sa iyo ang gagawin ng bayang ito sa iyong bayan sa mga huling araw. At kanyang ipinadya ang kanyang talinghaga at sinabi, nagsabi si Balaam na anak ni Beor, at ang lalaking napikit ang mga mata ay nagsabi, siya ay nagsabi na nakarinig ng mga salita ng Diyos at nakaalam ng karunungan ng kataas-taasan na siyang nakakita ng pangitain ng makapangyarihan sa lahat na nalulugmok at nakadilat ang kanyang mga mata. Aking nakita siya ngunit hindi ngayon, aking mapagmamasdan siya ngunit hindi sa malapit. Lalabas ang isang bituin sa Jacob at may isang setro na lilitaw sa Israel at sasaktan ang mga sulok ng Moab
at lilipulin ang lahat ng mga anak ng kaguluhan. At ang Edom ay magiging pag-aari niya, at ang Seirman ay magiging pag-aari niya, na siyang dating kaniyang mga kaaway, samantalang ang Israel ay magpapakatapang. At mula sa Jacob ay magkakaroon ng isang may kapangyarihan at gigibay niya sa bayan ang nalalabi. At kanyang minasdan ang Amalek at ibinadya ang kanyang talinghaga at sinabi, ang Amalek ay siyang dating panguna sa mga bansa, ngunit ang kanyang huling wakas ay mapupuksa. At kanyang minasdan ang Sineo at ibinadya ang kanyang talinghaga at sinabi, matibay ang iyong dakong tahanan at ang iyong pugad ay nalalagpag sa malaking bato. Gayon may mawawasak ang Kain hanggang sa ikaw ay madalang bihag ng Asur. At kanyang ibinadya ang kanyang talinghaga at sinabi, ay sinong nabubuhay pagka ginawa ng Diyos to? Natapwat ang mga sasakyan ay manggagaling sa baybayin ng Sitim at kanyang pagdadalamhatiin ang Asur at kanilang pagdadalamhatiin ang Eber at Siaman ay mapupuksa. At si Balaam ay tumindig at yumaon at bumalik sa kanyang sariling dako at si Balak naman ay yumaon sa kanyang lakad. Yan po lamang ang pagbasa ng Biblia. Hanggang dito na po lamang ang pagbasa ng Biblia. Sa magandang umaga, magandang hapon o magandang gabi sa inyong lahat.